Payapa ba ang iyong puso? Magandang araw ng Huwebes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Juan Capistrano. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito. Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang hindi ito nagaganap. Sa akala ba ninyo'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay. Sapagkat mula ngayon magkakahati-hati ang 5 nasa isang sambayanan, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Magkakahati-hati sila, ama laban sa anak na lalaki, at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae, at anak na babae laban sa ina, biyanang babae laban sa kanyang manugang na babae, at manugang na babae laban sa biyanang babae. Tubig at langis. 2 substance na kahit kailan ay hindi pwedeng pagsamahin. Kahit ilagay mo ito sa isang bote, hindi sila maghahalo. Ito ang naisip kong simbolo ng mensahe ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Paanong si Jesus na tinatawag na prinsipe ng kapayapaan ay hindi naman pala kapayapaan ang dala, kundi pagtutunggalian? Kapanalig, ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng matatag na paninindigan at mapanagutang desisyon. Dahil ang pananahimik sa gitna ng kadiliman at kasinungalingan ay parang pagbibigay na rin ng pahintulot na lumaganap ang kasamaan. Kung gusto nating paghariin ang katotohanan, kailangan nating labanan ang naghahasik ng fake news at disinformation. Hindi tayo maaaring manatili sa gitna lamang at sabihing, neutral kami, ayaw naming makisawsaw sa gulo nila. Kapanalig, ang pananahimik sa gitna ng mainit na isyu ng korupsyon sa flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno ay pagkonsinti sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Maluho at marangya ang pamumuhay ng pamilya ng mga kontraktor na nakaumit ng bilyones mula sa mga patrabaho ng gobyerno na nakikita natin sa social media. Red flag ito ng korupsyon na maaaring kinasasangkutan ng kanilang mga magulang. Kapanalig, ito ang sinasabi ni Jesus na hindi kapayapaan ang hatid niya sa ganitong sitwasyon. Kailangan nating labanan ang katiwalian, manindigan sa katotohanan at ituwid ang mga pagkakamali kung nais nating pagharian tayo ni Jesus at mapuspos tayo ng kanyang kapayapaan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan,
hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.